Magandang hapon po muli sa inyo mga katribo ko sa School of Church Builder na sumusubaybay sa live streaming na ito po ay naging pagpapala sa atin dahil tumatanggap tayo ng spiritual nourishment na kinakailangan natin sa bawat araw. Salamat po ng marami sa ating mentor, si Pastor Wilbert Butchal, na kung saan ay nagbibigay ng platform sa bawat isang pastor na nakakonect sa kanya upang magpahayag ng salita ng Diyos. At salamat din po higit sa lahat ay sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, lalo na yung kanyang mga proceeding words sa kasalukuyang panahon. At salamat po tayo dahil nakapasok tayo sa taong 2023. Taglay natin ang pagpapala at biyaya ng Diyos na sa taong ito ay tayo tumanggap ng prophetic words, Year of Kingdom Manifestation. Kung kaya nga po, ang akin pong ibabahagi rin po sa inyo sa hapong ito ay may kinalaman po patungkol sa kaharian ng Diyos. At ang title po na nais ko pong talakayin sa inyo ay yung mga important benefits of practicing the kingdom principle. Yung mga importante pong benepisyo sa pagpapractice ng kingdom principles. Ang una pong benepisyo kapag tayo po ay nagpapractice ng kingdom principles ay ito po: practicing the kingdom principles can mold and shape our lives into the culture of God's kingdom. Yung pong pag tayo po ay nagpa-practice ng kingdom laws or principle, ay dito po namomold, dito po nahuhubog ang ating buhay sa kultura po ng kaharian ng Diyos. Dahil po nung tayo po ay dumating nung pong tayo makakilala sa Panginoon, mayroon na pong kulturang na-develop at na-establish sa ating buhay. Malinaw po yan sa Colossians 1:13. Ang sabi po rito, "For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son." So malinaw po sa talatang ito, mga kapatid, na tayo po ay nanggaling sa kingdom of darkness at inilipat po tayo sa kingdom of His dear Son. And of course, doon sa kingdom of darkness na pinanggalingan po natin, may sarili din po itong kultura. At doon po tayo nahubog ang ating pagkatao sa kultura po ng kadiliman o sa kultura ng mundong ito, mga kapatid. Kaya nga po nung may transfer tayo sa kaharian ng Panginoong Jesucristo, nung tanggapin natin siyang personal na Panginoon tagapagligtas, na ipanganak tayo sa kanyang kaharian, mga kapatid, yung pong kulturang iyon ng kadiliman ay hindi po automatic na nawala sa atin, kundi yun po ay daladala po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa kapanahonang ito, ang ginagawa po sa atin ng Panginoon ay hinuhubog tayo sa kultura po naman ng kaharian ng Diyos. Sabi nga po rito sa Tagalog, ang salita ng Diyos, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan o kaharian ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Ngayon pong tayo nasa kaharian na ng Panginoong Jesucristo, ay ang kalooban po ng Diyos sa atin ay matutuhan natin, magkaroon tayo ng malawak na kaalaman at kaunawaan sa mga prinsipyo o batas ng kaharian ng Diyos, at doon tayo po mamuhay upang i-practice natin yon sa ating buhay, upang ma-develop tayo hanggang sa ma-establish tayo sa buhay natin ang kultura ng kaharian ng Diyos. At bakit po natin kinakailang i-practice ang mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos? Ayon po sa Panginoong Jesucristo, ito po ang sabi niya, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice,
I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Unang-una sabi po dito, bakit tawag ka ng tawag sa akin ang Panginoon? Panginoon, hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Ang ibig po sabihin ng Lord ay mula sa kanyang original na salita, ang ibig po sabihin na ay owner. Kaya nga po yan po ay termino po sa kaharian, ang hari po automatic, Lord din po yan. Kaya nga po sa ating kasalukuyang panahon, ang remnants ng salitang ayan, maririnig pa natin until now ay yung pong landlord, At ngayon sabi ng Panginoong Kristo, bakit ka tumatawag sa akin ng Lord, Lord, pero hindi mo naman ginagawa ang aking sinasabi. Kaya ang sabi niya, for everyone who comes to me and hears my words, pakinggan ang aking mga salita, and puts them into practice. Ipa-practice po. I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. Para daw pong katulad po ng isang taong nagtatag o nagtayo ng bahay na sa kanyang pagtatayo, humukay siya ng malalim at inilatag niya yung foundation po doon sa bato. Kaya nung dumating ang baha, nung dumating yung the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. Naalala ko po dito sa Quezon, sa pagitan ng General Nakar at Impanta, way back 2004, nung bumaha po dito ng pagkalaki-laki at marami pong namatay, yung pong tulay na nag-uugnay sa General Nakar, Quezon at Impanta, ay yan po'y punong-puno ng troso at daming-daming dumaang troso diyan, pero hindi po nag-crack, hindi po nagalaw yung talay na yon. Bakit po? Kasi po nung ginagawa po yun, at talagang itinukod po yun, ibinaon ng malalim doon sa bato na siyang pinakapundasyon ng talay pong iyon. So kaya nung dumating po yung baha at hatawin po yung tulay na yon, hindi po siya na-shake because it was well built. Ganoon din po ang buhay natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kapag ipinapractice natin yung kanyang mga batas o mga prinsipyo, parang kagaya tayo ng isang taong nagtatag ng bahay na malalim ang pagkakalagay ng pundasyon at nakalatag sa bato. Kaya kung ano pa mang klase ng shaking ang dumating, ang sabi doon, hindi tayo masishake, hindi tayo babagsak, hindi tayo mawawasak, hindi tayo masisira because it was well built. Yun po ang isang kapakipakinabang kapag naging kultura na po natin ang pagpapraktis ng mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At dito alam na po naman natin na sa aklat ng Hebreo ay sinabi ng Panginoon, see to it that you do not refuse Him who speaks. If they did not escape when they refused Him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warns us from heaven? At the time His voice shook the earth, but now He has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The word once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. So malinaw po na ang sinabi rito ng Panginoon na minsan pa ay ipinapangako, yayanigin ko, hindi lang ang isishake ko ang earth, pati na rin ang langit. At ang sabi rito, the word once more indicate the removing of what can be shaken. Kaya yung ating mga dinaan ng shaking katulad po ng pandemic ay pasimula pa lamang siya Hindi pa, at meron pating mga personal shaking, family shaking na dumarating sa ating buhay. At ang lahat po ng iyan, mga kapatid, ay ang dahilan po ay para ma-remove yung mga bagay na yayanig, that is created things, so that what cannot be shaken may remain.
O yun daw pong hindi na nasishake, yun ang manatili. At ang sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Ibig sabihin pala, pag tinanggap mo ang kahariang ito at ikaw ay nasa kahariang ito, hindi ka masishake. Pero hindi po yun automatic. Ano po? Kung ating pong yung lahat ng mga prinsipyo, values ng kaharian na ating pinakikinggan at tinatanggap natin, inilalapat natin sa ating buhay, ipinapraktis po natin ito sa bawat araw ng ating buhay, ibig sabihin, maging kultura po natin iyan. At pag dumating po yung mga shaking sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi po tayo masishake. Dahil ang sabi dito, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Tumanggap tayo ng kahariang hindi mayayanig. So kaya napakahalaga po, mga kapatid, na hindi lamang natin alam ang kaharian ng Diyos na ito, kundi talagang sa biyaya niya sinisikap nating mamuhay sa bawat araw ayon sa mga prinsipyo nito. Ano po, para sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kaya dapat alam natin ang mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. At ilapat po natin ito sa ating buhay upang kung dumating man yung matitinding shaking pa sa ating buhay, ay hindi po tayo ma-remove, kundi manatili po tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay ma-develop sa atin hanggang sa ito'y maging kultura na natin. Dahil pag ito po'y kultura na natin, hindi na po tayo mahihirapang i-practice ito sa araw-araw. Dahil ito po'y kultura natin. Ibig sabihin ng kultura, kinapamihasnan, kinaugalian. Ano po? Ang isa pa pong talata, nais ko basahin sa inyo, ay ito po, one day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabaeans attacked and made up with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. And the Sabaeans attacked and made up with them. They put the servants to the words, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made up with them. They put the servants to the swords, and I am the only one who escaped to tell you. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. When suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground and worshiped. So makikita po natin dito, si Job, na kung saan ay sunod-sunod na shaking yung dumating po sa kanyang buhay. At dito natin makikita na talagang si Job ay nakapundasyon po ang kanyang buhay sa mga prinsipyo o batas ng kaharian ng Diyos. Kung kaya't dito po sa kabilang shaking na dumating sa kanyang buhay, na naranasan po niya, ay sa pangyayari pong ito, ang sabi po, Job got up and tore his robe and shaved his head, then he fell to the ground and worship. Wala po tayo makikitang pagrereklamo. Wala po tayo makikitang pagtalikod si Job sa mga pangyayaring iyon. Dahil establish ang kanyang buhay sa kultura ng kaharian ng Diyos. At sa kasunod, and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. So, talaga pong dito natin makikita na tunay na si Job po ay malalim at matibay yung pagkakapudlasyon ng kanyang buhay
sa mga prinsipyo o salita po ng Diyos. Ano po? Kaya maganda po ang kanyang tugon. Sabi, the Lord gave. Totoo po naman, wala talaga tayong pag-aari. And the Lord has taken away. So kaya napakahalaga po, lalo na yung pong prinsipyo ng the principle of stewardship, ay dapat malalim po sa atin iyan. Dahil ang natutunan po natin sa democratic country, sa demokrasyang bansang ito, ay principle of ownership, hindi po stewardship. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng nade-depress pag bumagsak ang kabuhayan dahil ang nasa puso po natin, tayo ang may-ari Tayo ang may-ari. Samantalang kung ang mga bagay na iyan ay pinagkatiwala lang sa atin at nasa puso natin, hindi tayo may-ari, kapag ito po ay inalaw ng Panginoong mawala sa atin, hindi po tayo made-depress. Bakit? Dahil alam natin na yan ay galing sa Panginoon. Kaya nga, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised sa mga pangyayaring ito, ang sabi ni Job. Job did not sin by charging God with wrongdoing. So makikita po natin. So kaya nga po, mahalaga na isa ko pong nakita na ginagamit ng Diyos para makita natin kung talagang tayo'y established na sa pagiging mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito. Pag inaalaw ng Panginoon na sumapit ang mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay na kung saan nasi-shake po tayo mga kapatid, ay mahalaga po ito dahil nakikita natin kung malalim o mababaw o walang pundasyon ang ating buhay sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan at tinatanggap. At ito po mababasa natin sa chapter 2 ng Job. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the crown of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. So makikita po natin itong mag-asawang ito, ano po? Na sila'y pareho pong nakakatanggap ng salita ng Diyos. Yan po ang aking paniwala. Pero kita-kita po natin dito na yung asawa ni Job ay hindi po nakapundasyon o sa mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Si Job lamang. So kaya nga po, hindi ko mo ang mag-asawa pumupunta na po ng bahay-sambahan, Sunday after Sunday, ay talagang masasabi nating pareho na silang nakapundasyon. Ano po? Malalaman po lamang natin na nakapundasyon yan ng matatag at matibay kung iyan po ay inalaw ng Panginoong daanan ng iba't ibang shaking sa buhay. Ano po? At ito ang makikita natin nga. Kaya ang sabi ng kanyang asawa, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Sumpahin mo ng Diyos. Pero maganda po ang tugon ni Job, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Kaya nga, ang sabi po ng salita ng Diyos sa atin sa Romans 8:35-36, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or swords? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." So malinaw yung sabi dito ni Pablo, we are more than conquerors through Him who loves us. At nasabi po ni Pablo ang lahat na yan dahil sa panahon po nila nung isinusulong po nila ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos sa kanilang panahon nung isinusulong po ay ang dami pong mga shakings na dumating sa kanilang buhay. Siya ay naglubog, siya ay binabato, siya ay nakaranas ng mga gutom. Pero sapagkat established sila sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos, ano po, hindi po sila gumib up.
sa mga shakings na yun na dumating po sa kanilang buhay. Kaya ang sabi niya, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, nakikita po natin, kaya nga sabi ko nga po, maging sa mga kapatiran dito sa amin, sa Quezon, Year of Kingdom Manifestation ngayon. At hindi nangangahulog ang Year of Kingdom Manifestation ay lahat na magagandang bagay ang maging experience natin sa taong ito. Maaring tayo dumaan ng hardship sa panahong ito. Maaring dumaan tayo ng shaking sa panahong ito. Pero kung tayo po ay namumuhay at ipinapractice natin ang prinsipyo ng kaharian, mga kapatid, makikita natin, magmamanifest sa atin ang paghahari ng Diyos. Hindi lamang po na nagmamanifest ang paghahari ng Diyos sa panahong maganda ang nangyayari sa ating buhay, sa ating ministry. Lalo nating higit na kinakailangan mag-manifest ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa ating buhay sa panahong tayo'y dumaraan ng iba't ibang shaking. Katulad po ni na Pablo, katulad po ni na Pedro sa kanilang panahon. Ano po? Kaya nga po, ang sabi rin ng Panginoong Kristo doon sa Luke 6:49, but the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Malinaw po rito ang sinasabi ng Panginoong Kristo, one who hears my words and does not put them into practice. At meron po na po sa ating mga churches na patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos, mga batas o prinsipyo ng kaharian, values of God's kingdom, ang nakakalungkot, hindi po ipinapractice. At ang sabi ng Panginoong Kristo, sila ay katulad ng isang taong nagtatag ng bahay sa ground na wala pong foundation. Ano po? Walang pundasyon. Ibig sabihin pala, pag tayo po kahit Sunday after Sunday, everyday live streaming, tumatanggap tayo ng salita ng Diyos, pero hindi po naman natin ito ipinapractice sa ating buhay, ay para po tayong taong nagtatag ng bahay na walang pundasyon yung ating bahay. Kaya sabi rito, nung dumating yung shaking, the moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Nag-collapse. Yung kanyang pagkawasak, as sabi, its destruction was complete. So, ibig sabihin po pala, ang talagang makapagbibigay sa atin ng katatagan, ng tibay, ay yung pong mga prinsipyong ito ng kaharian ng Diyos na ating tinatanggap sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Na kung saan, pag tinamaan po tayo ng iba't ibang uri ng shaking sa buhay, ay hindi po tayo magkukulaps, mga kapatid. Kaya nga po noong tumama ang pandemic sa atin, talagang marami pong mananampalataya na nakita po nilang nag-collapse yung kanilang buhay pananampalataya. Magini po dito sa aming church, mayroon na pong hindi na bumalik. Tuluyan na pong umalis. Ano po? Nag-collapse. Hindi na po siya nakabalik. So kaya, napakahalaga na bilang mga mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig nito, malinaw si Paul diyan sa Philippians 3:20 that our citizenship is in heaven. Ano po? Na yung kaharian ng kalangitan yan ay in-extend dito ng Panginoong Kristo nung siya'y dumating. At tayo po ay naipanganak diyan. At nung pong tayo may panganak diyan, yung pong kultura na yan, ng kaharian ng langit na yan, ay siyang dapat magipong kultura natin. At alam ko po, ang isa sa bumubuo ang isang bagay para mabuo ng lubos ang kultura, ang isa po na mayor dito ay yung pong mga batas. Ano po? Para mabuo po ang isang kultura. Kaya nga napakahalaga
laging binibigyan ng din ng Panginoong Kristo yung kanya pong salita, ano po. Kaya nga po lagi ko sinasabi, sa pagpapatibay sa atin ng Diyos, ang ginagamit niya ang isa ay written word. Ang isa niyang ginagamit pa ay alin? Proceeding word. Ang isa pa rin niyang ginagamit ay alin? Yung pong ang Holy Spirit na pinatira sa atin. Ang isa pa rin niyang ginagamit at hindi pwede pong mawala ay yung pastor na siyang dinipositohan ng grasya, carrier ng ating grace, ano po. At ang isa pa po na ginagamit ng Panginoon para makita nga natin kung tayo matatag ay yung pong mga wilderness experience na kung saan yan po'y iba't ibang shaking. Para makita po natin talaga kung malalim yung pundasyon ng ating pong buhay pananampalataya. Ating pong tunghayan ito sa Matthew 25:31 to 33. Ang passage pong ito ng Matthew 25, ito po ay after the shaking na nangyari. Ang sabi po rito sa verse 31 and 25, when the sun, kasi yung 24, makikita po natin yun yung shaking na dumating sa daigdig. Ano po? Yung sa bago pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ito pong passage naman ito nung makapagbalik na ang Panginoong Kristo at pinaghiwa-hiwalay na. Ang sabi dito, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him. He will separate the people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Ito po sabi ng Panginoon sa Kristo, mga pinagpala ng aking Ama, tanggapin ninyo ang inyong inheritance. Ano yung inheritance? The kingdom. Yan po ang ating inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ano po? Sa akin pong observation, ano po yung pong mga major factors kung bakit ginagawa po ng mga anak ng Diyos na ito, yung pagtulong, yung pagbibigay, yung pagpapadamit, bakit po nila ginagawa yon? Bakit ang alam ko pong dahilan ng lagi nilang pagtulong sa kanila pong kapwa ay dahil consistently na pinapractice po nila yung law of love and the law of compassion. At yun po ay naging kultura na nila. Yun ang aking po observation dito. Kaya sa ating buhay, importante po na i-practice natin yung the law of compassion, the law of love. Ano po? Napakahalaga po kasi ng pagpapractice ng mga batas na yan. At isang bagay na bumubuo nga po sa tinatawag na kultura sa anumang bansa ay yung pong pagpapractice ng mga batas o prinsipyo ng isang bansa, ano po. Kaya makikita po natin dito, ang sabi nga doon naman sa kaliwa, then He will say to those on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me.
They will also answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So malinaw po dito na anong hindi nila ginawa? Ang hindi po nila ginawa, yung mga talagang nangangailangan na dapat tulungan, ay hindi po nila ginawa yon. Bakit? Hindi nga po nila pinapractice the law of love, the law of compassion. Kaya nga po, ang greatest commandment sa atin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Kaya nga, ang sabi rito sa scriptures na ito, 1 John 3:16-17, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions, insists a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So malinaw po dito na ang manifestation ng ating compassion, ng ating pagmamahal sa ating kapatid, sa ating kapwa, ay sa pamagitan po nung pong talagang material na bagay na pwede po nating itulong sa mga nangangailangan. Kaya nga po, every time na dito po sa church na ito namin, ay mayroon pong talagang mga bagay na may mga kapatirang nagkakaroon ng karamdaman, kinakailangan tulong. Akin pong sinasabihan lahat na mag-involve sa pagtulong hanggang sa maging kultura natin ang tumulong. Kaya nga po kahit sa yung mga katulad po sa bandang Polillo Islands noong nakaraan po ay marami talagang naapektuhan po diyan. At akin pong kinausap ang mga kapatiran, hindi lamang ito local church na ito, maging yung mga daughter churches namin, na kami ay magsama-sama ng aming mga resources upang matulungan namin sila ng talagang makatutugon sa kanila pong pangangailangan. Kasi ito po ang isang, maging kultura natin, yung pagtubad sa batas ng pag-ibig at doon po sa tinatawag na law of compassion. And so we know and rely on the love of God as for us. God is love. Whoever lives in love lives in God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Ang sabi pa rito, 1 John 4:19-21, we love because He first loved us. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brothers and sister whom they have seen, cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brothers and sister. So malinaw po diyan na kung talagang tayo'y umiibig sa Diyos at ipinapractice natin ang pag-ibig sa Diyos, ang manifestations po na ito ay makikita sa atin sa pamagitan ng ating pagtugon, pagtulong doon sa mga talagang nangangailangan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, doon sa binasa natin kanina sa Luke chapter 6, ang sabi niya ay, yung ginawa ninyo sa maliliit na kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. So kaya, napaka-importante po na ang buhay natin ay makalaya tayo doon sa kultura ng mundo. Na kung saan ang kultura ng mundo ay mayroon ding pagtulong, pero lagi pong mayroon pong motibo yon na mali. Lagi pong pag gumawa ng kabutihan, ang laging nasa sa isip ay para pagdating ng oras, gantihan din naman ang kabutihan. So yun po, ibig sabihin, hanggang nananatili tayo sa kultura po ng mundo na kinamulatan natin, mga kapatid, hindi po mangyayari sa atin itong bagay na ito. Hindi po mangyayari pag hindi po iprinactice natin ang kultura ng pagmamahal, the law of compassion. Pag hindi po natin ginawang kultura sa ating buhay, yung mga batas na yan, mga kapatid, hindi po tayo magkakaroon ng kultura ng pagtulong at pagbibigay sa mga tunay na mga nangangailangan.
Ito po, in any nation, when the people practice the laws of their land, it resulted to become their culture. Sa anuman pong bansa, kapag ang mga mamamayan po ay pinapractice nila yung batas ng kanilang bansa, ang resulta po nito, ito po ay naging kanilang kultura. Halimbawa po, gusto pong bigyan ng pansin ito. Noong pong wala pa po yung batas ng legal separation dito sa ating bansa at yung pong annulment, mayroon na rin pong mga broken marriages, at mayroon din pong mga broken family. Pero nung maipasa po itong batas na ito at iprinaktis po ito ng ating mga mamamayang Pilipino, ay talaga pong lumaganap sa ating bansa ang yung mga wasak na pamilya, wasak na pagsasama ng mag-aasawa. Dahil, bakit nangyari yun? Kasi iprinaktis po yung batas. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa aking mga pagtuturo at pangangaral, bagamat ang annulment na iyan, pag ginawa natin iyan ay po yan, legal sa ating bansa, sa ating lipunan, pero sa harapan po ng ating Diyos, yan po ay immoral, yan po ay illegal. At bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, hindi po natin dapat i-practice yung mga batas na yan. Dahil po salungat doon sa batas ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat hindi po tayo nagpa-practice ng bagay na yan. Ang nakakalungkot po, mayroon po rin akong alam ditong mga mananampalataya sa aming bayan na nung hindi po sila magkasundo mag-asawa ay ginamit po yung batas ng annulment. Nakakalungkot po dahil mananampalataya, pero ang nangyari po, nasira ang kanilang pagsasama, nasira ang kanilang pamilya, and both of them sa ngayon, meron na po silang kinakasama na hindi sila pwedeng kasalin. At kung sila man ay nag-file ng annulment, sa harap pa rin po ng Diyos, yan ay immoral. So kaya nga ang bilin ko po sa mga may asawa rito sa aming church, sa mga mag-aasawa pa, ay siguraduhin nila na pag pumasok sila diyan ay hindi po nila ipapractice ang batas na yan dahil dadagdag pa sa napakaraming sirang pagsasama ng mag-asawa at sirang pamilya. So kaya yan po ang isang pag pinapractice natin ang isang batas, nagi po itong kasanayan, nagi po itong kultura. Kagaya po sa ating bansa, dahil po mayroon tinatawag the law of children's right, yung karapatan ng bata, na ang bata ay bawal paluin. Na ang bata ay hindi mo na pwedeng basta papaluin. Dahil susumpo ka sa DSWD. Nung pumasa po yung batas na yan sa ating bansa, nung wala pa yung batas na yan, marami na rin pong nakikita akong yung tinatawag na disrespect na ginagawa ng mga bata and dishonoring sa mga magulang at maging sa matatanda at maging sa authorities. Pero nung maipasa po ang batas na yan, lalo pong lumaganap yung culture of disrespect and dishonoring sa mga magulang, sa mga matatanda, at maging sa authority. At yung nga po, nababalitaan ko, sa Amerika daw po ay talagang laganap na laganap yung kultura ng disrespect and dishonoring. So kaya nga po sa atin, mga kapatid, napakahalaga yung sinabi ng Bible na talagang yung pamalo ay huwag mong ilayo. Dahil nga ang bata po ay talagang kinakailangan ng disiplina. Tamang disiplina. Kaya sabi ng Bible, turuan mo ang bata sa landas na rarapat niyang lakaran upang hindi niya ito kalimutan. At ang isa ko pong nakikita sa aklat ng Kawikaan ay kasama po talaga doon pagdisiplina. Kaya nga po itong batas na ito, pag ito po iprinaktis ng patuloy na iprinaktis ng ating mga bata, tapos isang araw hindi na sila bata, mga kabataan na lalo pong titindi at lalaganap yung kultura ng hindi pagrespeto at hindi pagpaparangal sa mga magulang, sa matatanda at lalo at maging sa mga authorities sa ating pong lipunan. Dito po naman sa ating bansa ay bansang demokrasya na kung saan talagang ang leader
ay hindi po inuunor. Ang leader ay kung ano-ano pong mga ginagawa, kaya makita natin sa caricature, nilalagyan ng buntot, nilalagyan ng sungay. Dahil nga po, walang kultura ng paggalang. Sa kaharian po, nakita ko po sa aking pag-aaral, ang isa pong core values ng kaharian po ay yung pong tinatawag na the culture of honoring. Culture of honoring. Kaya napakahalaga nito. Ano po? Ang isa pa rin po na nakita ko sa ating bansa na hindi maganda ang idinulot, yung pong ginawang pagiging legal ng sugal. Katulad po ng STL. Na kung saan dito po sa aming bayan, ang STL po, kung hindi ako nagkakamali, ay isa o dalawa lamang kalugyan, ano po. Pero ang nangyayari po, kinakatawan po yan ng weteng at hindi mo naman pwedeng hulihin yung weteng dahil ang nasa ibabaw po STL. So ano po ang idinulot ng pagiging legal ng sugal sa ating bansa? Ito po ay nagdulot ng ano po, yung kultura ng pagbabaka sakali. Ano po? Doon sa mga matatanda na, maging sa ating mga kababayan, lalo na at hindi sa mga kabataan, sa halip na talagang gawin baon, isusugal pa, itataya sa weteng. Sa halip na ibili ng ulam para sa pamilya, itataya pa sa isabong. So kaya itong lahat ng mga ito, pag iprinaktis po ito at naging kasanayan po ito, ay hindi po maganda. Kaya sa atin, bilang mga mamayan ng kaharian ng Diyos, tayo lamang ang pwedeng magkaroon ng kultura ng kaharian ng Diyos. Kaya kung hindi natin ipinapraktis yung mga napapakinggan nating mga batas at prinsipyo ng kaharian, papaano na may establish o papaano mahahayag ang kaharian ng Diyos dito po sa daigdig na ito? What is culture? Ano po ba ang culture? Sabi po ni Dr. Miles Monroe, culture is the act of developing the intellectual and moral faculties by education, expert care, and training. In other words, culture is the developing of a people's intellectual capacities. Yung pagde-develop ng ating kaisipan, ng ating kamalayan. At yung magkaroon tayo ng moral awareness through a combination of formal instruction and informal modeling. Yung formal instruction po, ito ay sa pamagitan ng mga pag-aaral. Kaya nga ang nagpapasa ng kultura sa kasanayan sa buhay sa ating mga bata ay kagaya po ng ating eskwelahan. Ano po? Formal instruction po yan. Yung po namang informal modeling ay ito po yung nakikita ng ating mga anak sa ating mga magulang, kung anong ikinikilos natin, kung anong ginagawa, kung anong inuugali natin, kung paano tayo magsalita. Ang tawag po di informal modeling na kanila pong nakikita at namamana. Kaya nga po kahit gawang mali, pag nakita po ito ng bata, ay tutularin ng bata ito dahil akala po niya iyon ay tama. So yan po yung kultura, yung pagde-develop ng intellectual capacities and moral awareness, Kaya nga, parents and society teach children the elements of the culture. Ang mga magulang, ang mga tao sa ating mga kapitbahay, sa lipunan, ang siyang nagtuturo sa mga bata ng elemento ng kultura. And as the children learn, natutuhan po niya and internalize those cultural elements, they begin to live them. Ipamumuhay niya. Kaya nga po ako bilang pastor, doon po sa may aming lugar, talaga namang kung ano po yung nakikita at narinig ng maliit na bata, kung nagmumura yung magulang, nagmumura din po yung bata. Kaya nga napakahalaga na maintindihan na ito na meron kasi akong mga nakita ring mga mananampalataya, mag-asawa, papasok sila sa kapilya, kasama yung po kanilang anak. Pero pag uwi po ng bahay at mayroong hindi pinagkakasunduan, nag-aaway. At yun po yung nakikita ng bata. Ang tawag po doon informal modeling. Hindi po naman okay lang pong
Talagang hindi po maiwasan mag-asawa, mag-away, magtalo. Pero ang bilin ko rin po at ginagawa rin namin mag-asawa ay pumapasok po kami sa kwarto at kami lang dalawa nag-uusap. Oho. Na kahit siya sumigaw, wala pong makakarinig sa aming mga anak. So kaya napakahalaga na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Ang sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang sabi niya dito, do not conform. Huwag kayo makiayon. Saan daw tayo hindi makikiayon? To the pattern of this world. Hindi po siya to the pattern of this earth. Kasi po, iba ang Greek word ng earth sa world. Kasi ang Greek word ng world ay cosmos. Nang ibig sabihin po ng cosmos ay system of life. Kaya po dito sa earth na ito ay meron tinatawag tayong kaya meron tayong iba't ibang sistema na educational system, social security system, meron tayong financial system, religious system, Ang sabi po ni Pablo ng Panginoon sa pamamagitan na, do not conform to the pattern. Ibig sabihin po, yung pattern dito, ito po yung kultura ng mundo. Kaya ang sabi niya, but be transformed by the renewing of your mind. Transform mula sa loob na pagbabago. Kasi ang sa original na salita po ito ay galing sa salitang Gregong metamorpoo. Na diyan ang galing yung ating English word na metamorphosis. Na ang ibig sabihin ng metamorphosis ay yung pong pagbabago sa loob patungo sa labas. Kagaya po ng isang magandang higad na ito po ay isang uod, pero pagkalibats po ng ilang, magi po siyang isa ng magandang paru-paro. Nagbago sa loob, nahayag po sa labas. Kaya nga, ang hinihingi sa ating transformation na hindi sa labas, by the renewing of your mind. At ang makakapag-renew lamang po na talaga pong tumpak at talagang sigurado ng ating kaisipang hinubog ng mundong ito ay walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Particular po yung mga values of God's kingdom. Principles of God's kingdom. Kaya napakahalaga po na yun sa ating buhay na hindi lamang natin yan pinakikinggan, ipinapractice natin. Lalo na tayo po mga pastor. Dahil sa lahat ng dapat unang mag-practice ay tayo pong mga pastor. Kasi tayo po ang siyang tinitingnan ng congregation. Higit sa lahat, tayo ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya kung gusto rin nating i-practice ito ng mga kapatid, ay kinakailangan pong tayo yung maunang mag-practice nito sa ating buhay upang kung magkagayon, ay magi pong matagumpay yung ginagawa nating pagtuturo nito sa buhay ng ating mga kapatid sa Panginoon. We all come to think like the environment we grow up in. Our intellectual interaction with our environment literally produces a way of thinking in us that become our way of life, and so we became trained in our culture. Sabi nga po ni Dr. Monroe, lahat tayo, kung mag-isip tayo ay kung ano yung environment na kung saan ay nilakha natin. We all come to think like the environment we grew up in. Kaya kung ano yung environment natin, doon tayo lumaki sa environment na makamundong buhay, makalamang buhay. Ganon din po tayo mag-isip. Yung ating intellectual interaction with our environment, ay po yan, talagang nag-produce sa atin ng way of thinking na siya nating naging way of life. Dahil na-train tayo doon sa kulturang yan. Kaya nga po, mga kapatid, ito ang sinasabi ko, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po dapat ang maggawa ng environment sa ating tahanan. Kaya maganda po yung itinuro at ipinasa sa atin ng ating pong mentor na mayroon po tayong daily live streaming. Mayroon po tayong family culture, family altar,
At maganda rin po yung mga pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa bawat araw. Ibig sabihin, ang lahat po na yung environment na dapat tayong ma-develop, ma-establish sa atin. Tapos po sa bahay, mahalaga yung environment na yung pong pag mayroong mainit ang ulo, galit, mahalaga po, lalo na tayo pong mga magulang, na tumugon tayo ng tama doon sa mga nakakagalit at nakakainis na sitwasyon. Hindi po siya madali. Pero posible po siya sa tulong ng Espiritu Santo. Posible siya dahil sa grasya ng Diyos na sumasa atin. Kaya nga sabi ni Paul, I am what I am because of God's grace in my life. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay mag-develop ng, maging sa church, kinakailangan ang ating madismantle sa church yung religious culture. Lalo na yung kultura na kung saan ay hindi naman talaga naging tunay yung mananampalataya, kundi nagkukunwari lamang. Pakitang tao lamang. So, ito pong bagay na ito yung napakahalaga sa atin. Dahil environment is more powerful than the thing you put in it. Makapangyarihan po ng environment. Kaysa dun sa bagay na inilagay mo sa environment. Ano po? At ito po, sasabihin ko po sa inyo, wala po sa ating ipinanganak na may dala ng kultura. Sa halip, tayo ipinanganak sa isang kultura. Subalit, wala tayong dalang kultura. Kagaya po ng isang maliit na bata, pagdating po niya sa mundong ito, wala po siyang kultura. Ano po? Pero ipinanganak siya sa isang bansa na mayroon na pong kultura. Ano po? Kaya nga, ang scientific definition ng culture, it means to grow in a prepared medium. Ibig sabihin, ang kultura po, ito prepared medium, ready na. Kaya pag ipinanganak ang isang bata, kung ano ang kultura sa bahay, ang kanyang naririnig, kanyang nakikita, o napapakinggan, ito po rin, ay tutularin niya, ito ang kanyang maging gawe. Preferred medium yan. Pag ang bata, ano rin nakikita sa kapitbahay, ano rin yung sa eskwelahan. So kaya nga po tayong mga anak ng Diyos, mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, ay napakahalaga na talagang sadyain po natin, magkaroon tayo ng inisyatibo na gumawa tayo ng sariling kultura, na kultura ng kaharian ng langit sa ating mga tahanan. Ano po? Napakahalaga po na yan, mga kapatid. Dahil kung hindi po natin sasadyain ito, ay mahirap pong ma-develop at ma-establish ang ating buhay sa kultura ng kaharian ng langit. At bawat isa sa atin, ano po? Dumating po tayo sa earth na ito na mayroon ng prepared medium. Yung pong bansa na ating pong kinapanganakan, yung kultura ng ating kapanganakan, kinapanganakang lugar, bayan. Tapos, lalago tayo doon sa medium na iyan, diyan tayo mahuhubog, ma-influensyahan tayo ng mga tinatawag na mga batas or principles, customs, values, moral code, social norms of our parents, community, and society. May impluensya po natin yan. Ano po? Matutuhan natin yung mga batas, yung mga lingwahe. And this growth medium is also where we learn our prejudices. Pati rin yung ating hatred, ating jealousy, our greed, and our pride. So kaya, after spending 20 or 30 or 40 years in a certain medium, dito po sa daigdig na ito, sa kulturang makamundo, na kung saan ay sinanay tayong mag-isip, ano po, sa isang klase ng buhay at pag-uugali. Tapos biglang dumating sa ating sarili, na ipanganak tayo sa kaharian ng Diyos, nasumpungan natin ang Panginoong Jesucristo. Anong nangyayari sa atin? Yan. Suddenly, nakita natin ang ating sarili sa isang buong-buo na bagong kultura. A whole new culture. Ano po?
a new growth medium. Ito pong kaharian ng Diyos na kung saan ay ipinanganak po tayo, ano po, may kanyang kultura po ito. Mayroon itong tinatawag na growth medium. Kaya po, napakaraming bagong bagay na dapat tayong matutuhan sa kultura ng kaharian ng Diyos at napakarami ring bagay, old things, a whole lot of old things to unlearn na dapat nating maiwaksina. Ano po? At naririto po ang malaking problema. How do we get rid of the old culture in our hearts and minds to live in the new one? To live in the new one. Yan po talaga ang malaking problema. Kaya nga, kung tayo lang ang magsisikap ng mga bagay na iyan, ay hindi po natin kaya iyan. Hindi po natin kaya iyan. Kaya nga, sinabi ng Bible, Romans 5:17, wala po rito, na dahil tumanggap tayo ng abundant provisions of grace and the gift of righteousness through Jesus Christ, anong sabi roon ni Paul? We reign in life. Maghari tayo sa buhay na kasama niya. Bakit tayo maghari sa buhay na kasama niya? Ibig sabihin kasi, yung abundance of provision of grace and the gift of righteousness na atin pong tinanggap. Yun ang dahilan. Pero kung sariling sikap lang ang natin kakaya, hindi po natin kaya, imposible po yan. Kaya nga po, babalikan ko, 5 bagay lagi ang kailangan ng Diyos. The written word, kinakailangan lumago tayo. Malaman natin ang every principle sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sa kaharian ng langit na kung saan ipinanganak tayo. Proceeding word, yung now word of the Lord. Napakahalaga po na yan. Tapos ay alin pa? Yung pong Holy Spirit na pinatira sa atin. Napaka-importante po niya. Siyang ating tunay na guro. Siyang tunay na tumutulong sa atin. At ang isa pa po ay importante rin po yung grace carrier natin. Dahil siya po ang ginagamit ng Diyos upang tayo ituruan, upang tayo i-correct, upang tayo i-rebuke, upang tayo i-encourage, upang tayo i-train. Kaya once na ang isa pong mananampalataya ay nagkaroon ng familiarity spirit sa kanya pong pastor, ay imposible na pong ma-develop. Imposibleng, yung posibilidad na mabago ang kanyang kultura ay yan? Lumiliit po yung tsansa. So kaya napakahalaga po mga kapatid na ang ating mga kapatid ay talagang maturuan natin na huwag tayong mabalot, huwag tayong magapos ng spirit of religiosity, spirit of familiarity. Dahil imposible po na yung kulturang iyan, ang kaharian ng Diyos, ay ma-develop, ma-establish sa ating buhay. Kaya nga po, in the culture, lies the very center of the great cosmic conflict between the kingdom of God and the kingdom of darkness. And the earth is the battleground. Sabi ni Dr. Monroe. Great cosmic conflict between the kingdom of God and the kingdom of darkness. And the earth is the battleground. Ito po ang battleground. Kaya nga sabi niya sa Ephesians 6:10-12, sabi ni Paul, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Ito pa rin ang sabi ni Paul sa Colossians. Sabi nga niya sa Ephesians, ang labanan natin ay hindi dugo at laman, hukbong espiritual. Kaya yan yung great conflict, the kingdom of God and the kingdom of darkness. Kaya naman ang bilin ni Paul, since then you have been raised with Christ, set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. At dito po talaga ay napakahalaga ng ating inisyatibo. Na tayo mismo talaga, lalo na tayo pong mga pastor, ang siyang magtatakda. Kinakailangan tayo muna ang makita ng mga kapatiran na talagang nade-develop tayo sa kultura ng kaharian ng Diyos. Ano po? Na makita ito sa ating buhay. The battle for the earth is the battle for culture. And culture is the manifestation of the collective thinking of the people. Yan po palang kultura, manifestation yan, yung pinagsama-samang kaisipan ng mga tao. Ano po? Collective thinking of the people. At sila po yung nagdidikta kung ano po ang maging kultura sa isang lugar o sa isang bansa. Kaya nga, whoever controls the minds of the people, controls the culture. In fact, whoever control the minds will create the culture. Ito po ang magkikreate ng culture. At alam naman natin, ang sabi ng 2 Corinthians 4, for the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Ibig sabihin talaga pong alam naman natin na ang marami sa daigdig nito, magi dito sa ating bansa, ay mga unbeliever. So kaya nga, sila po ang nagtatakda kung ano ang maging kasanayan o kultura sa bansang ito. Katulad nga po, ngayon ay nung araw, nung hindi pa pandemic, wala pang isabong. Pero nung pumasok yung pandemic, lumaganap yung isabong, yung sugal sa online. Sila'y nakakapagtakda dahil marami po sila. Kaya nga tayo, mga mananampalataya, kung anumang kulturang nakikita natin ngayon na talagang hindi dapat nating ipasakop ang ating sarili. Kaya tayo, mga mananampalataya, wala pong ibang magbibigay ng kultura ng kaliwanagan sa kadiliman, kundi tayo lamang po, mga kapatid. Kaya importante lumago ang ating kaalaman, ang ating kaunawaan sa iba't ibang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Dahil kung hindi po, wala po tayong ipapraktis. Wala tayong ipapraktis. At pag hindi natin na-practice yan, lalo pong lalaganap ang kadiliman. Dahil ang pwede lamang magpalaganap sa kadiliman ay kaliwanagan. Ano po? Ano pang sabi ng 1 John 5:19? We know that we are children of God. In that, the whole world is under the control of the evil one. Okay. The whole world. Ano naman world dito? Cosmos. Yung sistema ng buhay. Iba't ibang sistema ng buhay. Ano po? Under the control of the evil one. Kaya pumasok ka sa politika. Anong kulturang umiiral diyan? Kadiliman. Ano po? Sa business world, ganoon din. Kagaya ng nararanasan natin ngayon ng mga magsisibuyas ngayong mga lokal. Kung kailan pa nga naman sila nag-ani, doon pa po mag-aangkat. Kaya anong iisipin mo? Anong iisipin mo? Kagaya rin po nung panahon ng pandemic, na maraming mga gamot na pwedeng makapagbigay ng tulong. Pero bakit yung pang mga mamahalin ang pinapayagan nung kapanahon na ngayon?
Bakit halos maubos yung pera ng PhilHealth? Kaya makikita po natin mga kapatid, saan ka man dako, bumaling sa ating lipunan, ay makikita mo yung kultura ng kadiliman. Yung kaharian ng kadiliman. Sabi nga ni Dr. Monroe, naalala ko sa kanya isang preaching, ang isang dahilan ngayon kung bakit ang tindi ng pagdidecline ng mga bansa sa daigdig dahil sa mga mababatas na nagpapasa ng batas ay mga taong unbeliever, walang alam pagdating sa mga prinsipyo o values ng kaharian ng Diyos. Ano po? So kaya nga, napakahalaga na hindi lamang tayo naging relihiyoso na pumapasok sa kapilya Sunday after Sunday. Talagang magkaroon tayo ng consciousness na kaya tayo pumapasok diyan ay para tayo mag-aral, para tayo matuto at higit sa lahat ay practice natin iyan. Ano po? Upang kung magkagayon ay ma-develop tayo hanggang maging establish sa ating buhay ang kultura ng kaharian langit. At pag-establish na po sa ating buhay ang kultura ng kaharian ng langit, anumang larangan sa buhay, dalahin ka ng Panginoon, manifested ang kanyang paghahari sa iyong buhay. So kaya sa hapong ito mga kapatid, marami po yan, yung important benefits of practicing the kingdom principles. Isa po lamang mga kapatid dahil isang oras lamang ang binigay sa akin. Napakahalaga po na yan at sa susunod ay akin din pong yan po ang susunod-sunurin kong talakayin sa daily live streaming na ginagawa sa araw-araw. Salamat po at nawa po pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa atin pong napakinggang mga kapahayagang ito mula po sa salita ng Diyos. Pagpalain po kayo. In Jesus' name, Amen.